Pinagpalang buhay! Andito na naman po ang mag-inang Magaganda! Ang ganda. Feeling eh. No? Feeling maganda. Bago tayo magsimula, invite muna natin sila. Please watch, Share. like, comment below, and share. And subscribe. And press the notification bell para Para lagi laging kayong updated sa aming mga videos. Amen. Awitan muna natin ang ating Diyos na buhay. Nakakalimutan natin mas, dapat in the name of the Father muna tayo eh. Hindi na. Hindi na? Hindi na daw eh. Hindi na. Ayan. Uy! Wag naman! Diyan Ah, siguro sige na. pati. Okay. Ayan na, kayo. Lakasan yung boses nyo. Papahinga ako ngayon, kayo lang muna kumanta. Walang 1, 2, 3. Huwag na, 1, 2, 3, sige na. Sige. Ikaw lamang, Panginoon, Lakasan nyo. agapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang
hindi ako sumabay Amen. kasi mapapaiyak ako. Dahil paborito ko po yung kanta na yan. Pag ako na awit niya, naiyak talaga ako niyan. Kaya hindi ako, akala nila sabay ako. Naisahan ko sila. Akala ko kasasabay ng chorus eh. Nag-practice pa. Pinigilan ko talaga na gusto kong kumanta pero pinigilan ko. Dahil ako, baka tumulo. Ayan, nangingilid na nga dito eh. Lalo na pag kinanta mo yan. Mararamdaman mo talaga. Amen. Amen. Eh, Dumako naman po tayo sa salita ng Diyos. Ang unang pagbasa mula sa aklat. dito dyan. Dito kay Masi. Dito ka, mahirapan si mama. Babasa mama. Ayan na. Ayan na. Mula sa aklat ni Daniel. Ayan lang. Huwag na kulit. Huwag na kulit. Nagbabasa si mama. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit, mga liligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Sa yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo naman ay dumako sa pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay, hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang kahahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen. Amen. Ang ikalawang pagbasa mula sa aklat ng Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw, at ang naghahandog ng iyon at iyong ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumako naman po tayo sa
mabuting balita ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Marcos, Kabanata 13, talata 24 hanggang 32. Ngunit sa panahong iyon, pagkatapos ng kagipitang ito, nagdidilim ang araw, hindi na magbibigay ng liwanag ang buwan. Malalaglag ang mga bituin mula sa langit at magigimbal ang buong sanlibutan. At makikita nilang dumarating sa mga ulap ang anak ng tao na may kapangyarihan at ganap na kaluwalhatian. Ipadadala niya ang mga anghel para tipunin ang mga pinili mula sa 4 na sulok ng daigdig, mula sa silong ng langit. Matuto sa aral ng puno ng igos, kapag malambot na ang mga sanga nito at lumilitaw na ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon din naman, kapag napansin ninyo ang lahat ng ito, alamin ninyong malapit na, nasa may pintuan na. Talagang sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito at magaganap ang lahat ng ito. Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking mga salita. Ngunit walang nakaalam sa oras at araw na iyon, kahit na ang mga anghel sa langit o ang anak. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Amen. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yes, Lord. Tugma rin pala yung kinanta. Nagbibilin. 24. Dumako po tayo sa paliwanag. Sa panahong iyon, pagkatapos maipahayag ang wakas ng daigdig ng mga Hudyo, sinasabi naman ngayon ni Jesus ang ilang salita tungkol sa mas mahalaga pang pangyayari, ang wakas ng daigdig, o mas mabuting sabihin ang pagbabago rito. Magdidilim ang araw, hindi na magbibigay ng liwanag ang buwan. 24. Ngunit sa panahong iyon, pagkatapos ng kagipitang ito, magdidilim ang araw at hindi na magbibigay ng liwanag ang buwan. Mga larawang kinuha sa Isayas, Kabanata 13, talata 10. Nasasabi po dito na hindi na magniningning ang mga bituin, ang araw ay hindi sisikat at magdidilim ang buwan. At Isayas 34, Kabanata 34, talata 4. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog, at ang kalangitay mababalumbong parang banig. Ang mga buntala ay malalaglag parang dahon ng igos sa panahon ng taglagas. Ang mga ito na nagpapahayag ng pagkalito, pagkagulat at pagkasalansag ng mga tao at ng sanlibutan sa harap ng kadakilaan ng kataas-taasang hukom.
ipadadala niya ang mga anghel. Isa pa rin itong pangkaraniwang larawan sa mga libro ng mga Hudyo na nagsasaad ng paghuhukom ng Diyos. Gayon din naman ang trumpetang tinutukoy sa Mateo Kabanata 24, talata 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susubuin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. At sa unang Tesalonika, Kabanata 4, talata 16. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Huwag nating unawain ang literal ang mga ito. Matuto sa aral. Binabalikan ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Sa talatang ito, bumabalik tayo sa wakas ng mundo. Ang araw na nabanggit, ang araw ng paghuhukom na tinatawag na araw ni Yahweh sa mga propeta. Basahin po natin sa Amos, Kabanata 5, talata 18. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ni Yahweh. Anong kabutihan ang ibibigay sa inyo ng araw na yaon? Yaon ay magiging araw ng kadiliman, di ng kaliwanagan. At sa Soponias. At sa Soponias, Kabanata 1, talata 15. Iyon ay araw ng kapuotan, kaligaligan at pagdadalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng lagim at makapal na ulan. Walang nakaalam sa araw at oras. Malinaw na sinasabi ito ni Jesus. Gayon pa lagi pa ring may mga taong naniniwalang alam nila ang di alam ng mga anghel. At maraming bisis na inihuhula sa bawat taon ang wakas ng daigdig. Basahin po natin sa ikalawang Tesalonika, Kabanata 2. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhiik naman ay namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. Ang itinalaga na walang katapusang kaparusahan, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipahahayag na siya ay Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan, sinabi ko na sa inyo, ito nang ako'y kasama ninyo.
Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon, ang suwain ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihan ito at mananatiling gayon hanggat di naaalis ang humahadlang. Kung maaalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda ng kababalaghan at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap ang inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Bakit ganito pa? Dapat kami magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Nagpasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ang inyong paniniwala sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuturo namin sa inyo, maging sa salita o sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong ipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Amen. Amen. Kahit na ang anak, ang ama lamang, nalilito-rito ang ilan. Hindi ba ito nangangahulugang hindi Diyos na tulad ng Ama si Jesus? Ngunit dapat nilang alalahanin na sa pagsasalita ni Jesus tungkol sa Ama at sa Anak, nagsasalita siya sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao at makataong kamalayan sa harap ng Diyos, sa harap ng Diyos Ama. Hindi masasaklaw ng pag-iisip ni Jesus bilang tao lamang ang walang hanggang karunungan ng Diyos. Tingnan ang paliwanag sa Lucas, Kabanata 3, talata 21 at Marcos, Kabanata 6, talata 1. Nabautismahan na noon ang lahat ng tao. Gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Dalawa na yan. Maibibigay ng Espiritu kay Jesus ang ilang propetikong kaalaman, pero hindi niya masasabi. Halimbawa na sa Hulyo
Sa Hulyo, ano ba yung Hulyo? Ano lang yan? Buwan? Hulyo 12 sa taong 2,977. Magaganap ang wakas ng mundo sapagkat hindi tiyak ang pitsa. Sa atin nakasalalay kung paano natin palalaguin at pagbubungahin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagsisikap at mga panalangin. Basahin po natin sa Ikalawang Pedro, Kabanata 3, talata 14. At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Ipinapakita ng makabagong siyensya na hindi pareho ang takbo ng oras sa dalawang tao. Kung kumikilos ang isa at ang isa namay hindi. Lalo nang hindi pareho ang takbo ng panahon para sa Diyos at para sa atin. Alam ng Diyos ang panahon sa kawalang hanggan, pero hindi ito nangangahulugan na may katapat itong tiyak na pitsa sa ating kalendaryo. Amen. Thank you, Lord. Ngayon, panahon na. Sila naman ngayon ang mag-share. Puro pahinga ngayon si Mati. Sunday ba pahinga ako? Diop ng dalawa, diop ko rin mag-share. Diop ko rin kumanta. Ganon. Ganon. Ngayon. Sige, unahan ko. Nakasiyan yan. Ay, ikaw yan. Meron ka na? Ready ka? Sige, ikaw Wala na. naman akong pinaka na word doon. Pero naintindihan naman po nating lahat yung mga binasa po namin ay tungkol sa pagwawakas ng sanlibutan or yung ano ba tawag doon? Pagunaw. Ganun na yun. Yun nga. Pagwawakas or pagdating ng paghukom. Paghuhukom. Yan po ang pinaka doon. Kasi nga, sabi nga Sa lahat dito, ng mga binasa. lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking mga salita. Yun. Sabihin ay gumunaw man ang mundo, pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng bisa. Pero inaano rin doon na pagdating ng paghuhukom, hindi naman ibig sabihin nun talagang totally gugunaw na ano yung natin. Ibig ang ano na mga mabubuti sa masasama. Kaya kung iaano natin sa sarili kong buhay, hindi naman natin talaga alam, miski ako, hindi ko naman din alam kung kailan talaga yung paghukom o pagwawakas, kung maaabutan pa o hindi, o hindi. Kaya, ang ano lang sa atin, or sa akin, habang buhay pa tayo, habang buhay pa ako, gagawa ko ng mabuti sa kapwa ko, gagawa ko ng mga kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon, at saka iiwasan ko yung mga hindi kaaya-aya katulad ng tawag niyan, pag-iimbot sa mga hindi naman natin maiiwasan na minsan masasaktan tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, pero mas piliin natin yung mas mabuti na gawin kaysa yung
maging kunwari kung ikaw may magagalit sa atin na nagagalit sa atin na tao, or may nanlalamang sa atin, may nanlalamang na mga tao sa atin. Bilang sa akin na mangyari yun, syempre masasaktan ako. Pero, mas anihin ko na lang na ipasa Diyos na lang lahat. Kaysa sa yung tawag dito, gumanti ako, or magalit ako sa Kanya, lahat na lang ipasa Diyos. Ipasa Diyos na lang ang kasi mas kakalugdad naman din ng Diyos yung gagawin mo pag sa walang bahala sa inaano nila sa'yo. Katulad ng, at saka, din, yung, kung ano yung gusto, yung ayaw mong gawin sa sarili, ayaw kong gawin mangyari sa akin, ayaw kong mangyari sa akin, gagawan ko ng paraan na hindi ko sa ibang tao magawa, sa ibang tao na kunwari makasakit ako ng damdamin ko. Hanggat maaari, isipin muna yung mga ilalabas sa bibig, mga sasabihin, mga gagawin na hindi magiging maganda para sa kapwa natin. Para kung sakaling hindi mangyayari sa atin, or kung mangyari man, lahat kay Lord na, si Lord na, i-surrender na lang natin kay Lord ang lahat. Yun lang po. Amen. Amen. Pansin ko yung kilay ko Ako hindi ko mapigilang di mag-share kasi nakakuha ako ng ideya doon kay Yan na share niya. Ang sa akin naman dito, ang pagkakaintindi ko dito sa aking nabasa ay yung sabi na gugunaw ang mundo. Hindi naman talaga gugunaw ang mundo. Ibig sabihin nito, kung tayo ay naging halimbawa, meron tayong naging may galit sa atin, o katulad sa akin, may galit sa akin. Ngayon, pag pinatulan ko yun, hindi ko alam noon pa naman, di ba? Meron noon pa, kahit noon pa na hindi pa nga ako nakaranas magbasa ng Biblia. Hindi ko pa naranasan noon doon pa sa Maynila. Talaga nakaranas po ako noon na may naghamon sa akin. At galit na galit, laging nagmumura, nagpaparinig. Ngayon, di ko alam kung bakit niya ako pinaparinggan at bakit siya nagsasalita ng ganun. At hindi ko, ang akala ko hindi ako ang pinariringgan. Yung pala, nung sinilip ko, sa bandang bahay namin nakatingin. Tapos yun, palagi nga niyang ginawa yun hanggang pang-5, hindi ko na po napigilan dahil nung pang-ilan yun na talagang sabi ko sa asawa ko, kausapin mo yan kasi bakit ganun, lagi na lang siya naghahamon. Mura ng mura, tapos wala man siyang binanggit na pangalan pero nakatingin sa ng bahay namin at doon siya nanggigigil. Baga, pinaparinggan nga talaga ako. At hanggang sa nung time na nga na pang-ilan ba yun na binato, dumating yung kapatid niya, ang nangyari ang kapatid niya bigla na lang ng bato sa amin, baga sa bahay namin. Kaya doon ko na sa akin siya galit dahil bakit binato yung bahay namin. Kung hindi ko na isara, di natamaan yung anak ko. Kaya nung pang-5 na, talaga naghanda na nga po ako talaga ng damit na masuot na magkapambuno man kami. Hindi ako masiraan o mahubaran ng damit o mapunitan ng damit. Kaya yun nga, siya nga ang napunitan ko ng damit. Tapos doon na yung gumuho ang mundo ko nung araw na yun. Yung bahay namin. Butas-butas Gumuho ang mundo ko noon. Kaya yun ang dito. Hindi naman talaga guguho ang mundo para sa paghukom. Kundi yung mundo natin
yun nga ang sabi, hindi natin alam kung kailan darating yun, di ba? Kung kailan darating, hindi natin alam. Kasi hindi naman po talaga natin alam na bigla na lang may taong galit sa atin. Kahit nga anong pag-iwas kahit anong pag-iwas, katulad ko nga sa akin, kahit iwas na iwas po talaga ako makipagkwentuhan dyan sa labas o kung saan man para iwas makahagap ng chismis. Pero dumarating din talaga ang time nung nandito na kami dito sa lugar na ngayon, kasi dati doon kami sa Maynila, ngayon dito kami sa Cavite. Hindi rin ako nakaiwas sa ganon. Lahat naman ng lugar may ganun na. Meron din taong galit na galit sa akin na hindi ko alam. Kaya pala, ganun na lang siya mag-react kung magsalita sa akin pag nakaharap ko siya. Yung pala, may kinikimkim siyang galit sa akin. Tapos ako naman din na walang alam, ang akin, bakit ako matakot o maano sa kanya? Wala naman, alam ko naman, wala akong ginagawa laban sa kanya. Pero merong tao na talagang ginamit at nagpagamit sa kalaban na nadawit ako. Na hindi naman talaga ako. Ang nangyari doon, bali, 4 kami. 4 kami doon sa kwento na yon, pangyayaring yon. At itong hinatiran ng chismis, hindi na mapigilan at na high blood, sa akin nga galit, may nagpayo sa kanya. Kausapin daw ako, kasi baka nga wala rin akong alam. Bigla akong pinatawag, yung pala 1 buwan na niyang daladala yon, yung galit niya. Nung makausap ako, doon ko na anuhan, ay kaya pala ganun ang reaction niya sa akin pag nakaharap ko siya. Pero sabi ko, wala po akong alam yan. At mas kilala mo yung taong naghatid sa'yo ng balita o ng chismis kaysa ako makakilala sa kanya na kailan lang kami nagkakilala nun. Hindi nga po talaga maiwasan yung ganun. At nung naliwanagan na siya, pero ako iyak talaga ako ng iyak. Dahil, bakit ganun nangyari? Kaya pala, ganun ang trato niya sa akin pag nakaharap ko. Kasi may kimkim siyang galit. Ang akin lang doon, kaya ako na sobrang iyak ko talaga. Dahil high blood yon. Paano kung may nangyari? At ang alam ng mga anak, ako ang dahilan. Mapaliwanag ko ba yun sa kanila? O di, siyempre magalit sila, alang-alang sa nanay nila. At salamat naman nung nagkaharap kami, yun, naliwanagan siya at nakiusap siya sa akin na wag ko na lang daw sumbatan o kausapin yung taong naghatid sa kanya ng chismis. At yun, pinilit ko rin na hindi kinausap yun. At inunawa ko na lang na siguro may problema at hindi ko alam kung bakit nga dinawit niya ako. Pero hindi mo po talaga mapigilan ba na na hindi mainis. Pero ang inaano ko na lang para matanggal ko yung inis. Love talaga ako ng apo ko. Ang ginawa ko na lang, inisip ko na lang na kawawa naman siya. Kung hindi siya magbago, kawawa siya. Lala, bibi ko. Kung hindi siya magbago, kawawa siya kasi matanda na siya, ayaw pa niya magbago. Tama na. Kaya, yun ang share ko. Ipasa ko naman dito. Wag na inis, Masi. Para humaba buhay, Masi. Tama yun. Total naman nasabi na yung pagka-buda, katapusan ng mundo. Halika, bibi. Alam mo, tayo naman talaga, karaniwan naman talaga Yan, pagdating Jay. Dalhin mo dun sa papa niya. Doon ka dumaan. Karaniwan naman talaga, lagi tayo nababagabag. Hindi man sasabihin natin pagbunaw ng mundo, sa mga problema, di ba?
tayong nababagabag. Hindi natin alam kung anong gagawin, may mga problemang dumating, anumang klaseng problema yan, yun. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Lalo na kung alam natin na tayo ay walang kakayahan. Pero dito po sa nabasa namin kanina, sabi nga po dito is, sa awit na nabasa ko is, nababatid ko na siya ay kasama ko oras-oras. Sa piling niya ay kailanmay, hindi ako matitinag. Kaya dumating man yung time na may commercial. Dumating man yung time na napaghihinaan tayo ng loob at hindi natin alam kung kanino tayo tatakbo. Huwag nating kalilimutan na kagaya ng sinabi ni Masi kanina, lilipas na ang lahat, pero kailanman hindi lilipas ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po, yun lang. Kasi lahat naman tayo dumaraan sa mga pagsubok. Hindi naman po ligtas ang lahat. Kahit nandito lang kami lagi sa loob ng bahay o lumabas man kami, meron talagang problemang darating. Pero, huwag natin kalilimutan na ano man yung problema na yan, huwag daw natin hayaan na manatili sa atin. Ang hayaan nating manatili sa atin ang Diyos at ang kanyang anak na si Jesus at ang lahat ng mga banal na espiritu na patuloy na gumagabay sa atin, lalong higit na tayong kumapit sa kanila. Lalo na kung tayo ay naguguluhan at feeling natin ay nagugunaw na yung mundo natin, bumabagsak na yung kalangitan sa atin, di ba, sa mga problema na hindi na natin alam kung ano yung solusyon na gagawin natin. Si Lord, maraming solusyon. Kaya nga lagi namin sinasabi, pag pera kailangan mo, hingi ka kay Lord. Pag ang kailangan mo boyfriend, asawa, hingi ka rin kay Lord. Asawang mabait. Asawang mabuti yun. Si Lord na. Siyempre, bibigay niya sa'yo yung best, di ba? Kaya kailangan nating sa Kanya hingin lahat. Kasi minsan may mga kakayahan tayo na minsan, dahil sa kakayahan na yon, nakakalimutan natin na mas higit pang may kakayahan ng Diyos sa ating buhay. At mas makapangyarihan siya. Yes, so, Kaya, ito po talaga, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. amen. Kaya, yun po ang aming pinanghahawakan ngayon. Amen. 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 Yung mga pangako ng Diyos dito, nandito lahat po ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Kaya, yun ang aming pinanghahawakan. Kaya, ito na lang po ang aming masasabi. God bless us all! Wait lang daw. O, dali, bilisan mo. Wait lang.